Nakalibre na naman nga kami ng ulam ngayong araw dahil sa mga isda at saka talbos ng sitaw. Nag-ulam din pala ako ngayong tanghalian ng masarap na pukyuta na niluto ng uncle ko at nung kinahaponan naman ay nag-ihaw lang kami dito ng mga buto ng kasoy kasama ang mga pinsanin at pamangkin ko. Nagluto rin pala kami dito ng sopas na pinagsaluhan naming lahat kasama ang mga kamag-anakan ko. Kararating pa nga lang namin dito sa bahay ng uncle ko nang bigla niyang pinakita sa akin yung kinuha daw nila kahapon ng mga pukyutan. Meron din pala tong kasamang mga pulot kaya lang ganito lang kaunti yung mga nakuha nila. Nakitikim na nga lang din ako dito ng kaunti at grabe talagang sobrang tamis. At dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, meron nga pala kaming dala-dala dito na ice candy na ginawa ng bunso kong kapatid at saka nung kapatid kong babae kahapon. Masarap ang pagkakagawa dito ng kapatid ko kaya mayat maya nga lang ang pagdukot nila dun sa dala-dala namin na ice box. Hindi nga lang mga bata ang tuwan-tuwa sa ice candy, kasama na rin pati mga matatanda. Maya-maya nga konti ay inain na rin ako dito ng pinsan ko na mamulot nga daw kami ng buto ng kasoy at iihawin nga daw namin to sa ilog pagkatapos namin kumain mamaya ng tanghalian. Marami pa rin talaga yung mga nakuha namin dito ng buto ng kasoy lalo na kapag kinakaykay namin yung mga dahon talagang marami pa rin sa ilalim. Ganito nga karami yung mga nakuha namin, halos kalahati yun sa takuri na binitbit ng pinsan ko. Ibibilad pa pala muna namin ulit yun ng kaunti saka namin iihawin mamaya. Na nga pa pala ulit ngayong araw sila papa, yung asawa ko at saka yung kapatid ko sa lake at meron nga din dala-dala ngayon yung kapatid ko ng mga asola na kinuha niya rin doon. Ilalagay niya daw pala to doon sa fish pond sa bundok para meron na namang pagkain yung mga isda. Sumunod na nga rin dumating dito si Papa at ganito nga karami yung mga dala-dala niya na isda. Lahat pala sila dito ay meron na sila kanya-kanyang dala na isda kasi doon pa lang daw sa lake ay pinarte na nila kaya lahat sila ay meron dala-dala. 21 daw pala sila lahat dyan na nagkapa kasama yung mga kamag-anakan ko at kahit na ganoon sila karami ay ganito pa rin kadami yung mga naging kabahagi namin. Pagka-uwi nga nila dito ay magsimula na rin kaming kumain ng tanghalian at ang ulam nga namin dito ay pukyuta na niluto ng uncle ko. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung lasa ng pukyutan, para siyang pinais na isda na maliliit. Pero sa akin, mas masarap pa siya kumpara sa pinais na isda. Meron din naman kami dyan na inihaw na tilapia at saka torta na ampalaya. Pero ang pinakagusto ko talaga sa lahat ng ulam namin ngayong tanghalian ay itong pukyutan. Pagkatapos nga ng masarap na tanghalian na yan, mga bandang 2:00 ng hapon na magsiayaan na yung mga pinsan ko, nakuhanin na nga daw namin yung binilad namin na kasoy at pupunta na kami sa ilog. Habang naglalakad nga kami papunta sa ilog, meron akong napulot dito na sira na kasirola na pwede pang paglutuan ng inihaw na kasoy. Ang mga kasama ko pala ngayon dito ay mga pinsanin ko at saka mga pamangkin ko, mga dalaga at binata pa sila lahat. Maliban lang sa amin ng kapatid ko na babae na meron ng asawa at anak. Dito pala kami palagi nag-iihaw ng kasoy sa may ilog kasi hindi pwede dun sa bahay ng uncle ko dahil meron silang mga alaga na mga manok. Hindi kasi pwedeng malanghap ng manok yung kasoy na iihawin namin, gawa kasi na magkakabulutong sila kapag naamoy nila yon. Malilom at masarap ang hangin dito sa pinili namin na pagpwestuhan ng pag-iihawan ng mga kasoy. Binutasan na rin pala dito ng asawa ko yung takuri na dala-dala niya para mamaya kapag nagluto kami ng kasoy ay madali na lang. Pati na rin pala yung kasirola dyan na napulot namin na kupi na ay inayos lang namin dyan ng kaunti para mamaya ay dalawa yung paglulutuan namin. Kailangan din pala dito ng medyo mahabang panghalo para mamaya kapag nag-apoy na siya yung katas niya hindi tumalsik sa akin. Kasi yung katas nito ay talagang masakit sa balat, nakakapaso. Tuwing panahon pala ng tagbunga ng kasoy talagang iniipon lagi namin yung mga buto para kapag rumami na talagang iniihaw namin yan. Bata pa lang kami talagang ganito na palagi yung ginagawa namin at talagang taon-taon hindi yata nawawala sa amin ang pag-ihaw ng kasoy. Naaalala ko pa nga dati nung maliliit pa kami sa kagustuhan namin na makakain ng inihaw na kasoy. Talagang yung bunga ng kasoy dati na kahit hindi pa hinog ay kinukuha na kaagad namin yung mga buto. Kaya ang nangyayari dun sa puno ng kasoy, yung mga bunga niya ay hindi pa man hinog pero wala ng mga buto. Sa pag-ihaw pala ng kasoy, kailangan talaga na umaapoy siya para mawala yung mga katas niya. Yung kasi yung nakakatakot na kainin kasi kapag dumikit yun sa labi mo talagang nakakapaso. Nung meron na nga mga naunang naluto dito, ang una kaagad na nagpukpok dito sa bato ay yung bunso kong kapatid. Maganda nga yung una nilang naluto dito dahil hindi siya sobrang sunog at hindi rin siya hilaw. Kanya-kanyang dampot na nga lang din dito na nalutong kasoy at kanya-kanyang pukpok na rin sa bato para merong makain. Merong iba dito na mga kipis na walang laman pero mga bihira lang naman at ilang piraso lang yung mga ganyan. Sa bundok pala ng Tralala, hindi pa kami nakakapag-ihaw doon ng kasoy ngayong taon dahil yung mga bunga kasi ng kasoy doon ay hindi pa sobrang dami kaya hindi pa kami nakakaipon ng maraming buto. Yung bunso ko palang kapatid dyan ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-ihaw at kami naman na nandito sa may gilid ay tuloy-tuloy pa rin sa pagkain. Hindi naman kasi pwede na isang salangan lang lahat yung mga dala namin na buto dahil baka mahilaw at ang hirap maghalo. Mahirap maghalo dito sa may kasirola na napulot namin kanina sa daan kasi nga kupi-kupi na siya. Pero dito sa may takore na dala-dala ng asawa ko medyo madali at nahahawakan pa nga niya. Yung mga buto pala ng kasoy dito sa amin kapag binili medyo may kamahalan talaga. Kaya mas maganda talaga na ipunin na lang namin yung mga buto ng kasoy at ihawin na lang namin. Wala pang bayad, libre pa. Pagkatapos nga naming ihawin lahat dyan yung dala-dala namin na kasoy, pauwi na sana kami nito nang biglang dumating pa ulit dito yung isang pinsan ko at
at meron nga siyang dala-dala dito na lata na ang laman ay kasoy rin. At dahil nga dyan, bumalik ulit kami dito sa ilalim ng puno para mag-ihaw ulit. Dito pala sa gilid ng pinag-ihawan namin, merong mga nakatanim na sitaw na turo. Yun nga lang, wala na siyang mga bunga. Tuwing meron kasing maliligo dito o kaya naman ay mag-picnic, kinukuha nila yung mga bunga nito. At dahil nga wala na kaming makuha dito ng mga bunga, kaya ang kinuha na namin dito ay yung mga talbos. Masarap din to kapag binagoongan. Pagkatapos nga naming magtalbos dyan, ay bumalik na ulit kami dito sa iniihaw namin ng mga kasoy. Kararating lang din pala dito ng pinsang kong lalaki at meron siyang dala-dala dito na tubig na nasa 1.5 na siya naman kinatuwa talaga namin ng sobra at talagang kanina pa kami uhaw na uhaw. Wala nga kaming baso kaya kanya-kanya na lang kami dyan ng tungga. Basta wag lang ididikit yung labi dun sa may bote. Balik na nga ulit kami dito sa iniihaw namin ng mga kasoy at ang kapatid ko nga dito na lalaki walang tigil sa paghalo kasi sa totoo lang talaga paborito niya talaga ang buto ng kasoy. At nang matapos nga kami dito na mag-ihaw at kainin yung mga kasoy na dala ng pinsan ko ay umuwi na rin kami kaagad. Isang oras din pala kami dito na nag-ihaw sa ilog at pagkabalik nga namin dito sa bahay ng uncle ko ay nag-intindi na rin kami kaagad dito ng lulutuin namin na sopas. 2 kilo pala tong niluto namin na sopas para kumasya sa amin kasi marami kami dito. Hotdog, corned beef at saka gulay lang ang sahog ng sopas na yan. Pero kahit na ganyan lang yung sahog ng sopas na yan, masarap pa din yan. Lalo na kapag marami kang kasabay kumain. Pagkatapos nga namin lutuin dito ay hinangon na rin namin kaagad at pagkatapos nga yan ay kanya-kanya na kami ng pagsandok sa kawali. Sabi nga ng mga pinsan ko dito at saka mga pamangkin ko ay perfect daw tong merienda namin para sa mainit na panahon. Dapat daw talaga ay halo-halo ang kinakain namin ngayon. Pagkatapos rin pala namin kumain dito ng masarap na sopas ay umuwi na rin pala kami lahat nito sa bahay. See you lang for today's video. Thank you for watching!